Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo AM. Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Thank God it's Friday, April 17, 2026 na kita. Ari na kita sa tunga-tunga sang bulan sang Abril. Bao, pero tigigidya kainit sang chimpo subong. Sa mga kauturan nato ng may mga transaksyon sa syudad sang Iloilo, ano gid kamo pasilong gid sang maayo kag mag-inom sang tubig. Kung may mga outdoor activities hindi gid magpatama ka expose ang inyo siniya nga mga kaugalingon sa init kay ang kung may mga maintenance ka subong, may mga immunocompromise ka, budlay ang init sang adlaw. Nag-uso naman ang heat stroke. Sa piyak nga bahin, sa gyapon padayon kita sa pagtutok sa mga mainit kag talalupang doon nga mga balita subong iyang nga adlaw. Anunsyo mismo sa presidente nga si Congressman Zaldico nadakpan ako sa luwas sang pungsod. Bantayan ang dugang sini nga mga update kung bala saan o ini siya dalon sa Pilipinas o kung ibalik diri sa aton siniya nga pungsod. Matapos ang pilaman ka binulan nga pangitaaya. Sa piyak nga balita, good news naman sa mga mangunguma sa siyudad sang Iloilo kahapon nga adlaw. Nagbaton sila sang financial assistance sa idalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. 450 ka mga rice and corn farmers sa siyudad sang Iloilo. Pamangkot ang iban may may farm pa da sa Iloilo City. Damo pa. Bisan pa nga makita ninyo may mga buildings lagpad ang mga infrastructures diri, mga building damo pero damo area di sa siyudad sang Iloilo nga kuan pa nga may mga tanom pa. Mayara gani lugar diri nga wala pa naton makadtuan kay tago-tago. May mga kapunungan pa gani no nga makita naton diri sa may bahin niya sang Arevalo kag Kundiin pati kahapon. Ang ining mga beneficiaryo, mga corn farmers, iban diri mga fisher folks laban-labanti, nagbaton sang ayuda halin sa aton siniyang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program. Sabahin naman niya sang cash relief assistance sang DSWD. Sige-sige man ang pagpanagtag sa mga tricycle drivers
masubra ano na ng 9,000 ang natagaan sang DSWD sang cash relief assistance temo ning ginagamit nila sa ila siniya nga ang iban ginahimo nila nga fuel subsidy kay cash iniyang ginahatag sang aton sini nga DSWD para makasapin-sapin sa pagkinahanglanon sang aton sini nga mga drivers kag mga empleyado sa transport sector nga lubos nga naapektuhan sining oil price hike nato. May arasing projection nga hopefully sa dason nga semana o kung di ta magsala sa Martes base hindi pa naton ma-confirm gida. Base nga masundan ang rollback. Tinagligad 20 pesos tani no masundan pagid kay ti amo ning ginahulat-hulat sa aton sini nga mga motorista kada semana. May mga anunsyo nga initial nga ti may lauman kita nga rollback sa madason iya nga mga inadlaw. So bantayan naton ini kay yawat pa, yadi pa sa aton sini iya nga mga motorista. Sa imo pang lakat matakugam Kag sa kada isa nga nagabiyahe. ngayon matakugali. Sa pihak nga bahin kahapon nga adlaw, Wala po sila na ang dugan ko inday. Kay gali na ko ginpatigayon ining walang gutom kusinero cook-off challenge sa may banwa sang Pavia sa diin nga mayara sing 5 ka mga entries ka cooking team ang nagpasundayag sang ilan nagkalain-lain nga mga luto. Ang katuyuan sini kabahin sang programa nga walang gutom program ang pag-encourage sa mga pumuluyo nga makaaluto bala sang manamit, masustansya nga pagkaon, pero barato ang mga sangkap. No? Hindi mo kinanglan nga mangita sang mahal nga mga sangkap, kundi ang mga sangkap nga ara lang sa aton sini nga palibot. matakugali lipat ang imo nga supat. Di ay ning anom ka mga entries kahapon, ano na ni sila, no? Nag-compete sa regional finals ang walang gutom kusinero cook-off challenge all over the province o kung ano gidya sa bilog nga rehiyon, Region 6. Ang ining mga entries naghalin sa may duwa ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo, kag 3 nagikan sa probinsya sang Antique. Ipa nami timpla pa nami sang konsepto. Mga ano gid niyang ginagamit nila mga utan gidya, mga backyard nga mga ingredients sa pagluto. Sa imo pag-iay No, inibilang mga halimbawa may mga community kitchen kiti gina-encourage ina sa aton siniya nga mga kabaranggayan sa mga LGUs nga suportahan ang mga programa kontra gutom. May mga feeding programs nga ginasaktag ang aton siniya nga DSWD in partnership with LGUs para nga makombat ang problema sa gutom kay bala naton nga may ara ginaya may percentage gid na nga ang iba naton nga mga kauturan may problema sa supply sang ila pagkaon or ginakulang sila. May mga kabataan nga nga ang stunting rate bala mataas, ang malnutrition may ara sing rate sa isa ka lugar. Ang DSWD naga-work hand in hand sa aton sining LGU sa pag-promote sang feeding program. Kaya mo ning katuyuan sang walang gutom program nga cook-off challenge panami-nami luto. Sang masustansya nga pagkaon, mahapos lutoon, hindi lang nga masalig ka lang sa bakal. Kaya kung malanta subong, kung masalig ka lang sa bakal, maapektuhan gid ang imo sini nga budget. Pero ini, part sang pag-prepare sang masustansya nga pagkaon, ang produkto, ang sangkap nga ginagamit, organiko, makuha mo sa mga palibot lang bala, sa ugsaran mo, sa likod balay nyo. Pero ma-convert ini siya no into nutritious dish no. Amo ining katuyuan sang walang gutom program nga kahapon ining 5 ka mga cooking teams ang nagpasundayag sang ila sini nga mga luto. Ti may mga hurado nga nag-check sang ila sini nga mga luto kag mga menu. hindi mapunggan Ang magdaog dira maga-compete sa national level. Ni mismo si Yusek Eduardo Punay sang DSWD ang nagtambong sa siniyang hilikuton gayon kag iyagin pakigbahin ang mga programa sang DSWD sa idalom sa pagpamuno ni Secretary Gatchalian nga maduso no ang mga programa kontra sa pagbato o kung kampanya kontra gutom. inday siling sa
ng imo tatay. Igugma Ipabati tabala ang speech ni ang mensahe ni Yusek Eduardo Punay day, siling man sa dinapit nga bisita kahapon sa sining programa sang DSWD balay, sa Walang Gutom program. malipay. Ay, ay, sa Ginhiwat nga aktibidad daw dira sa may bahin sa Banwa Sampabiya si Undersecretary Eduardo Punay sang DSWD. ang dugan ko using a routine of challenge, which is an important part of the social and behavioral change component of the Walang Gutom Food Stamps program. Dito po nasusubok ang kaalaman ng ating mga benepisyaryo. At doon nato nanay sa makadali ang aton sini nga pag-play sa kay Yusek Punay. Pabati tanay subong ang speech ni ni President Bongbong Marcos. Ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya ngailangan ng tulong ay sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Just like na bigat. Nabatihan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Direkta mismo sa may Benguet sa sining ginpatigayon nga Benguet Agri-Pinoy Trading kung sa may Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa diin nga ginbisita sa aton sini nga presidente ang balan mo ang Benguet daan kuan ni nang sentro ni sang mga fresh nga mga fruits, vegetables. Balantang ang ginatutukan subong sa aton sini nga gobyerno just like sang mensahe ni President Marcos tungod sang krisis nga ginapangatubang ta hindi ta na mabalan kung asa saan na matapos ang krisis sa Middle East pero ang importante kag isa sa priority ginaton niya diri sa Pilipinas nga ang food supply taya mangin estable kag mapasiguro nga maintain sa gyapon ang mga presyo sini ang concern sa aton nga mga farmers kag iban pa. Tikon tanawon ta inline gid ni connected sa Walang Gutom program nga programa sa DSWD kag Cook Off Challenge kahapon. Amo ni na siling naton kahapon nga isa ini sa mga programa gid nga sa piyak sang krisis dapat ipasiguro naton nga hindi magutuman kita o hindi kita magutuman nga mga Pilipino. Kaya importante ang pagkaon sa gyapon compared sa sa crudo o kung sa produktong petrolyo nga halin sa Middle East. Amo na gani kisa nga kasiling kitab lang grabe gid aton nga worry kay hindi ta na mapunggan ang law of supply and demand especially ang choke nga nagakatabo subong sa Strait of Hormuz, ang Middle East conflict nga nagaapekto sa delivery sang aton siniya nga gina-import nga mga oil products. Hindi ta na iyaman hindi ta na iya mapunggan
what is important ya ating ari sa aton nga palibot ang aton nga source ng pagkaon. Muna masiling ta nga okay lang nga magmahal ang ang produktong petrolyo. Kada litro hindi lang ang tubig. May tubig pa kita ya nga ilimnon. Importante nga bastante kita sa tubig. Dito sa Middle East ya tubig ganito ang ila to yang mga sources of water is limited man. Kaya may mga desalination plant na yang gina-convert ang seawater sa drinking water. Ti samtang hindi pa masulbar ditong Middle East crisis, ang conflict, kita diriya dapat i-empower ta ang aton ng mga farmers, ang aton mga farm produce, ang supplies ng pagkaon, amo na yan dapat naton nga handaan ka ginatutukan sa subong. Kaya mo ning purpose kun nga ang mismo aton presidente nagpadulong dito sa may binggit sa pag-usisa sang vegetable industry, sa pakighinunanon sa mga farmers. Balikan tabla ang ang speech ni Secretary Punay, ni Yusek Punay sang DSWD kahapon nga nagtambong sa sining walang gutom program Kusinero Cook-Off Challenge nga nagainganyo gid sang promotion sang healthy, barato, masustansya nga pagkaon sa aton siniya nga mga pumuluyo sa kampanya kontra gutom. Si Yusek Eduardo Punay. Dito po nasusubok ang kaalaman ng ating mga benepisyaryo na kanilang makukuha sa ating regular na nutrition education session. Kung saan sila tinuturuan kung paano maghanda ng pagkain na masarap, masustansya pero abot kaya. Ito rin ay oportunidad po upang magpamalas ng talento ang ating mga benepisyaryo sa pagluluto at pagkakataon din upang magsimula ng maliliit na negosyo. And as stated by R.D. Tolitz, this is a very fitting venue for this activity precisely because Iloilo is the UNESCO City of Gastronomy. So talagang nakita namin last year kung gaano kagagaling yung mga local dishes dito, kung gaano kasasarap, at we're very excited to witness this afternoon. Ano pa yung mga iba-ibang dishes na ma-offer ng Iloilo and Western Visayas region. At very special din po itong reunion na ito dahil sa ating inaugural national finals last year na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ay ang representative niyo po dito sa Western Visayas ay national third placer. So, nanalo po na third place ang inyong representative last year. Kaya excited tayo this year dahil ang mananalo po dito sa ating regional finals ay magwawagi po ng cash prize ng Sustainable Livelihood Program grant at may pagkakataong lumaban ulit sa national finals at dali ng kanilang talento sa Manila sa July po gaganapin ang ating national finals. At sana this year ay makuha natin ang first place this time para sa reunion natin Western Visayas. Nabatian si Yusek Eduardo Punay sa DSWD sa iya sininga pagtambong kahapon sa Innovation Caravan 2026 ang ahensya sa din isa sa mga highlights ng programa ining ginihiwat nga Cook-Off Challenge sa Kusinero. Walang gutom Kusinero Cook-Off Challenge. Kanami kay kahapon ng ang mga dish kagin prepare bla daw medyo masiling naton nga ano gidya mga ang sangkap ya organic ang mga utanon preska hindi mo yakin ang lan nga siling nga mangumpra ko sa grocery store anay kag amo tong gamiton ko pang timpla sa pagkaon kundi organic preska bag-ong ipo kag mahapos lutoon kag masustansya pa. Ti ang ini nga mga inisyatibo ginasakda gid sa aton siniya nga DSWD kay si President Marcos nagpagwa sang Executive Order 44 sang una nga address gid sa mga aton nga mga programa nga mapasanyog ang programa kontra gutom amo na nga dapat ma-replicate ini sa mga LGUs kay suno sa mensahe ni Director Estembers ningyati anon lang na iya sang DSWD kung wala sang partnership, wala sang suporta halin sa LGU. Kay una, ang LGU, ang aton nga mga kabanwahanan, kabaranggayan, sila ang nagatumod sang mga sektor nga mas kinahanglan sang nutrisyon, i-identify ang mga household nga may medyo daw masila aton daw
may mga malnourished nga kabataan, miyembro sang panimalay. Paano sila i-enroll sa mga feeding program naton, i-identify. Dapat sustainable ang ina nga mga programa. Amo nang importante da. Hindi nga isa lang kahugnat, lutuan na kaldo, isa lang ka ano for picture taking. Hindi mo sina ang gusto nga matabo sa aton sini nga gobyerno kasang DSWD, importante nga sustainable siya. No, just like sang Iloilo City nga may ara sing community kitchen. Di na pwede gid na masuno nga modelo sa aton nga mga kabaranggayan nga kung ano ang mga available dira, no? Ang pag-identify sa aton sini nga mga beneficiaries. May ara gani kita kilala. Ang ila best practices. Parents Teachers Association, Alumni Association sang elementary school sa Banwas ang Dumangas gani. Nagahatag sang feeding program monthly sa mga sections, mga grades. Halimbawa schedule, January grade 1. February grade 2. The initiative coming from their own pockets, maka-generate sila, makatipon sila pondo para nga makabulig sa paghatag sang maayong nga nutrisyon kag pagpakaon. Bisan arroz kalto kag nga may itlog lang na kag tinapay. Butangi mo isang tinanok nga saging, kasubong sina, masustansya ina. Kag agree ina, correct ina santo sa checklist sa aton nga DSWD. Amo na nga mga pagkaon dapat i-introduce, ipakaon sa aton sini nga mga malnourished nga kabataan kag mga beneficiaryo. Kaya imagine mo kung gutom ka, tanan-tanan nga mga activity mo apektado, ma-paralyze gid ang activity, ang performance ng bata kung naga-eskwela sa eskwelahan. Amo na nga importante gid, basic need ang pag-address ng gutom. Pinaka-priority ang iban niya yati. Amo na masiling naton nga hindi ka mag-worry sa presyo sang krudo. Rise and fall na iya. Kaya ang conflict ara gina sa Middle East, pero once nga gutom ang hindi ma-address, ara ya budlay ginaya, no? So isa ini sa mga top priority kag ang DSWD ginato, no? Nakita nato ang ila pagpaninguha para nga ma-sustain ang programa kontra gutom. Kag dapat mangin priority ini sa mga LGU. Hindi ka mo magadlok-adlok sa pag-allocate budget for feeding program para sa nutrisyon sa aton siningang mga kabataan, especially ang mga ara sa daycare, kindergarten, mga nag-eskwela ba lang ang mga kabataan. Kitaan mo na dang ibanti, wala ga pamahaw, kulang sa nutrisyon. So dapat may effort, may partnership para mangin sustainable siya ang iniiyang programa. Suportahan ginato na sa aton sini nga mga LGUs in partnership with DSWD. Kag diri sa Western Visayas, damo gid sang best practices ang partnership sa tunga sa aton sini nga LGU kag sang DSWD sa pag-promote, no, sang siniya nga mga programa kontra gutom. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:57 sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Wala na kita tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Sa iban pang balita sa social media page sang Radyo Pilipinas Iloilo, pwede ka mo da makabisita. Kag makatan-aw sang dugang panaton nga mga balita kag mga updates. Kung nagid lamang inyo alagad, kada aga Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.